Naging sentro ng impeachment hearing ng House Committee on Justice noong Marso 4 ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Dito kinestyon ang umunoy unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente na isa sa mga mabibigat na basihan ng impeachment complaint laban sa kanya. Inilatag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang umano'y 70 million pesos na itinaas na kita ng Vice Presidente sa loob ng 16 na taon. Sa programang Ibalik ang Tapang at Malasakit, bumuelta naman si VP Sara at hinamon ng Kamara na ituro kung saan partikular ang unexplained wealth sa kanyang SALN. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. Base sa record noong 2008, nasa mahigit 18.49 million pesos ang net worth ni VP Sara. Pero nitong 2024, sumipa na ito sa mahigit 88.51 million pesos. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o ging-ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Depensa ni VP Sara, bunga ito ng kanyang pagtatrabaho sa mahabang panahon. Hindi yung pwedeng tira-bahala na unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Sa huli, iginiit ng Vice Presidente na kailangang maging partikular ang Kamara sa kanilang paratang upang maayos niya itong masagot. Anya kung walang maipakitang pruweba, maituturing lamang itong paninira.